Tuturo ko sa iyo ngayon kung paano mag-design ng singly reinforced beam. Halimbawa, paano ba magde-design? Halimbawa, meron ka ng beam. Tapos, may mga ilalagay kang load. Ngayon, makakuha mo dyan yung shear and moment diagram, di ba? Kunwari, pag ganito yung shear and moment mo, halimbawa lang ito yung moment. Nandito, yung MU mo, yung maximum moment, di ba? Ngayon, ang i-design mo, kung gaano karaming bakal, kunwari singly muna, ang ilalagay mo sa tension side, kung gaano karami to, or kung ano yung area niya dapat. Yun yung pag-aaralan mo ngayon. So, ang given ngayon sa ganyan, syempre yung MU, lagay muna natin given. Meron kang MU, which is yung maximum moment. Tapos, meron ka nung FC prime, which is yung compressive strength ng concrete. Tapos, meron ka ring FY, which is yung yield strength ng bakal mo. Tapos, pipili ka rin ng B, tsaka ng D. Ngayon, paano kapag wala ka pang B tsaka D? Ikaw nagde-design yan. Ang ratio na dapat ng B tsaka D ay 2B is equal to 3H. Bakit H? Yung H kasi ito yan. Palitan ko lang yung ballpen ko. Ito yung H. Yan yung H. Ngayon, ito lang yung D. Yan dapat yung hanapin mo. So, kung yan yung D mo, syempre ito yung B, yung base. Sabi mo, kung yung 2 ay, kung yung ang ratio ng B to H mo ay ganito. B is equal to 3 over 2H. Tama ba? O, yun, makukuha mo na. Halimbawa, magkuha ka ng, sabihin mong yung B mo ay 300. B is equal to 300. Ang H mo magiging 450. O, makukuha mo na yung D. Ano bang formula ng D? Is equal to H minus concrete cover minus yung diameter ng stirrups minus 1/2 ng diameter ng main bars. So since meron ka na lahat ng given, ito yun, di ba? Meron ka MU, may FC prime ka, may FY, may B, tsaka D. Proceed na tayo sa step 1 kung paano may solve. Step 1, solve for Romax and Phi MM max. Ngayon yung Romax, may formula yan. Ito, Romax is equal to 3 over 7 times 0.85 FC prime beta sub 1 all over FY. Lagyan ko lang ng bracket dyan para hindi mo ko magkahiwalay. Ayan. Kung paano nakuha yung Romax na yan, sa ibang explanation na lang. May kita nyo yan sa baba. Sige. May kita mo yan sa baba. May explanation to kung paano nakuha. Madali lang yan, pero yan talaga yung Romax. Tapos sa Phi MN max naman, yung MN max kasi, yung Phi muna, yung Phi kasi, hindi yan 0.9 agad. Pag 0.9, pang ano yun, tension control. 0.9 yung Phi. Dito, sa 0.9 sa max, ito yung formula. 0.65 plus 0.25 multiplied by 800 minus Fy. Tapos 1 over 1,000 minus Fy. Yan. Ito, may explanation din yan kung paano nakuha yan. Sa iba na lang. Okay, sa ibang ano na lang i-explain yan. Tanggapin nyo muna yan. Tapos, yung Phi MN max, hindi. Tawagin na lang natin. Sige, Phi MN max, yung Phi yun. Ito, yung nakuha mong Phi. Times, ito formula ulit to 51 over 140 times beta sub 1 times FC prime times BD squared times 1 minus 3 over 14 beta sub 1. Derivation na lang din yan. May formula yan pero hindi ko na rin yan na-explain dito. Siguro sa ibang ano na lang para mas mabilis, diba? May explanation yan yung VMN max. Ngayon mapapansin mo na meron ka ng value ng lahat ng yan. Meron kang Phi, meron kang beta sub 1. Wait, explain ko muna yung beta sub 1. Sige, kasi wala ka pa niyan eh. Pero meron kang FC prime, meron kang B, meron kang D, meron kang beta sub 1 ulit. Explain ko sa inyo kung ano yung beta sub 1.
So, paano nasabi na meron tayong beta sub 1? Kasi meron tayong FC prime. Tapos sabi dito sa code, NSCP to NSCP 2015. Sabi diyan sa 422.2.2.4.3 sa table niyan, kapag ang FC prime mo, ay greater than 17 MPa but less than 28 MPa, ang beta sub 1 mo ay 0.85. Ayan lang yan, oh. Dito nyo lang kukunin yan. Tapos, kapag mas mataas naman sa 28, dito, may computation lang na unti. Diba? Madali lang makuha yan. Kaya meron na tayo niyang, wait lang, ano natin. Meron tayong beta sub 1, FC prime, B, D, tsaka phi. Meron na tayo niyan. So, makukuha mo na yung phi MN max. Ngayon, kapag may value ano na phi MN max, mo, ang gagawin mo ngayon, i-compare mo siya sa MU. Diba may MU ka? Halimbawa lang ang nakuha mong ang MU mo kanina na given ay 200. Tapos, ang MN max mo ngayon, 201. Mataas lang ng isa. Kilonewton meter yan Ayan. Kapag yung, lagay natin, if VMN max is greater than or equal sa MU, i-design mo siya ng singly. Okay? Singly na yan. Pero, kapag yung MN max mo, VMN max, ay mas maliit kesa dun sa MU, ibig sabihin, yung design mo, hindi kakayanin yung actual moment, itong maximum moment galing sa beam. Ibig sabihin, lalakyan mo yung beam mo. I-resize mo yung beam. Singly yan kapag singly. Resize mo yung beam. Ibig sabihin, lalaliman mo. Laliman mo yung beam mo. O kaya, ang next solution dyan ay magdoble ka na. Doubly reinforce. Nasa singly pa lang tayo. Kaya ito ang magiging solution mo. Kapag sinabing singly lang dapat, ito ang magiging solution. Resize mo yung beam. Yung B tsaka yung D na nakuha mo, dapat maging malalim yung D. Okay? Yun lang yan. Compare na natin. Since yung VMN max natin ay 201, tapos yung MU natin naman ay 200, ano ngayon yan? Di ba mas malaki? Mas malaki yung VMN max. Ito. Ibig sabihin, design natin yan as singly. Tama? Design as singly. Lagyan mo na ng as dyan. Okay? Pag na-confirm mo na i-design nga yan ng singly, punta na tayo sa step 2. Na-confirm na natin Step 2 na tayo. Step 2. Determine if the section is tension controlled or transition region. Ayan. Yan yung next step natin. I-determine mo ngayon kung yung section mo, itong section mo na to, rectangular yan ay tension controlled ba or transition region. Paano natin i-determine yan? May formula ulit yan. Pero may explanation ulit kung paano ito nakuha ang formula na to. Okay, sa ibang ano na lang ulit yan. Tawagin na lang natin VMNT. Okay. Ang formula niyan ay 459 over 1,000 multiplied by beta sub 1 times FC prime times B squared times 1 minus 3 over 14 beta sub 1. Para magkamukha sila nung kanina, no? Pero magkaiba lang yan ng coefficient. Ito. Kung mapapansin nyo, kanina naglagay pa ako ng phi. Ito. Ayan, naglagay ako ng phi. Ito. Pero dito hindi na. Kasi yung phi dyan, sabi ko kanina, di ba? Yung phi sa transition region or sa tension control ay 0.9. Okay? I-assume natin na 0.9 yung phi dyan. Yun yung nangyari dyan. So, next natin gagawin, so makukuha mo na, meron ka ng value nun Meron kang beta sub 1, may FC prime ka, may B, may D. Makukuha mo na yung value ng VMNT. Meron ka na makukuha niyan. Ngayon, pag nakuha mo yan, ano ulit yan kilonewton meter. Pag nakuha mo yan, compare mo ulit. Saan mo i-compare? I-compare mo siya kay MU. O, sabihin mo nakuha mong VMNT ay 250. Yan. Kunyari 250 yung MU mo kanina, di ba 200. Compare mo ngayon. Ang sabi dyan, if VMNT is greater than MU, the section is tension controlled. Okay? Tension controlled.
Ibig sabihin, yung fee na gagamitin mo dyan, 0.9. Tapos, proceed ka na sa step 3. Yan. Paano naman kapag yung if fee MNP is less than, ito may equal to, MU. Paano kapag ganyan? Ibig sabihin yan, this section is in, ano yung kanina? Transition region. Yan. Explanation yan. Sa ibang ano ko na lang i-explain. Pero, madali lang naman yan. Tapos, kapag yan yung nakuha mo, proceed ka na agad sa step 4. Huwag ka na mag-step 3. Step 4. So, i-discuss natin parehas yan. Oh, ang nakuha natin ngayon ay mas mataas, di ba? 250 is greater than 200. Ibig sabihin ng gagawin natin, ito. Ayan. Proceed tayo ngayon sa step 3. Step 3. Step 3 natin ay solve for Rn and ρ. Di ba meron tayong formula na yung maximum moment natin, mu, is equal to Vrn Vd squared. Ayan, formula yan ha. Ngayon, makuha na natin yung Rn. Paano? Ito lang yan, no? Rn is equal to mu over phi Vd squared. O, edi may formula na tayo ng Rn. Makuha na natin yan kasi meron tayong mu, may phi tayo, which is 0.9. Lagay ko na nga dito. Use 0.9. Phi is equal to 0.9. Oh, yung phi dyan 0.9. Itong B meron. Yung D meron. So, meron na tayong Rn. Yan. Ang isa-solve naman natin ay yung ρ. May formula rin to. 0.85 Fc prime all over Fy multiplied by 1 minus square root of 1 minus 2Rn all over 0.85 Fc prime. Di ba parang medyo mahaba pero formula lang yan. Meron naman na tayong mga value niya. May value tayo ng Fy, may value na tayo ng Rn, may value tayong Fc prime. Substitute mo lang yan, makuha mo na yung ρ. Oh. Konti lang yan. Pag nilagay niya sa formula card or sa index card, konti lang yung mga formula talaga dyan. Tapos mas maintindihan nyo pa kapag in-explain natin na may figure. Oh. Ang ilalagay ko muna dito, nakuha na natin yung ρ. Ayan, nakuha mo na yung ρ. Pagkakuha natin ng ρ, ang next natin kukumputin ay yung ρmin. Ay, oo nga pala. Ilagay na lang natin dito sa step 3. Ρ and ρmin. Yan. Kailangan din kasi natin i-compare yan eh. So kung i-compute na natin yung ρmin, lahat pala sa unahan ko na lang nilagay no, pero okay lang. Yung ρmin based sa NSCP ulit, ito yan, 0.25 25 square root of Fc prime all over Fy or 1.4 over Fy. Ngayon, sino yung pipiliin mo dyan sa dalawang yan? Bakit may or? Yung pipiliin mo dyan, yung mas malaki sa kanilang dalawa. Greater of ditong dalawa na to. Kunyari, itong 0.25 yung mas malaki, ito pipiliin mo ρmin. Kung ito naman, syempre ito yung pipiliin mo. Bakit ganun? Na-explain ko sa inyo ng konti. Explain ko sa inyo ng konti. Meron kasi tayong ρ, meron tayong ρmin, at meron tayong ρmax, which is kinumpit natin kanina, di ba? Ngayon, yung ρmin, yan na yung pinakamababang ρ na dapat makompute mo. As yung ρmax naman, yan yung pinakamataas. Ngayon, kapag sumobra yung nakompute mong ρ, ito, yan yung ρ na kinukompute mo eh. Kapag nandito yan, mas malaki pa siya kay ρmax, ibig sabihin, magdodoble ka na. Tandaan mo lang yan, kapag lumampas yung ρ na nakompute mo dito sa ρmax, doble na yun. Doble na. Hindi na yun singly. Ibang design na yun. Tapos, kapag lumiit naman, mas maliit sa ρmin, kunwari, nandito yung ρ na na-compute mo, mas maliit sa ρmin. Ang mangyayari, ito dati yung piliin mo. Kasi yan yung sabi ng code. Eh. Dapat siya na yung minimum, di ba? O, ibig sabihin, yan na yung pipiliin mo yung ρmin. Yung ρ, sabi na actual to. ρ actual mo, ito na, yung ρmin. Kasi mas maliit siya eh. Minimum nga yung ρmin eh. Bawal ka na bumaba doon. Sa ρmax naman, pag tumaas ka pa dyan, doble na, hindi na singly. Okay? So, ang ideal na na magiging parang line number niyan, pag ganito. ρmin is less than the ρ actual. But yung ρ actual is less than din kay ρmax. Ito, singly to. Singly na yan. Kasi na niya eh. Yun yung dati yung mangyayari. Pangalanan natin tong ρ actual. After mo ma-compute yung ρ, kunyari may nakuha ka ng ρ. Kunyari may nakuha ka ng ρ. Ang next na na-computing mo ay yung area ng bakal. Lagay natin dito ay
area of steel reinforcement. Tension. Pag single kasi, tension lang lagi. O, tawagin natin yung AS equals rho times BD. Meron na tayo, makukompute mo na yan, yung AS. Kasi yung rho, meron ka na yan. Yung B, beam dimension, width. Tapos yung D, yan yung depth, effective depth. Okay. Ibig sabihin, meron ko ng AS. Ang next mo kukunin, yan yung area ng steel reinforcement, di ba? Ang next mo kukunin, kung ilan yung number, kung ilan bang steel reinforcement, number of steel reinforcement, yung katumbas ng AS na yan, ng AS. Di ba yung AS, kunyari, ito yung beam. Ayan. Tapos, ito yung AS. Ayan yung AS. Ngayon, ilang bakal yan? Doon ka na magde-decide kung anong ah, kung anong diameter ng bakal gagamitin mo. Dapat sa una pa lang meron ka na yan kapag magde-design ka. Kunyari, ang gagamitin mong bakal ay 25 mm diameter. Formula para makuha mo yung number of steel, N is equal to AS over AB. Ano yung AB? Area ng bars or ng bakal. Paano kunin yung AB? Ito lang yan, no? N is equal to AS over, ano bang area ng bakal? Diba pi over 4 times diameter ng bakal. Diba meron ka na yan? I-square mo lang yan. Okay, di meron ka na number ng bakal. Ngayon, sabi sa code, kapag itong AS ay itong number of bakal na na-compute mo, kunyari, 1 lang, ganyan. Pwede ba yun? 1 lang yung bakal sa beam? Bawal, di ba? Kailangan 2 dapat. 2. 2 yung minimum. Gagawin mo 2. Paano naman kapag 1.05? Yan. 1.05 pieces. Gagawin mo na yan 2. Round up. O paano naman kapag ang na-compute mo ay sabihin mo 2.3 pieces. Pwede ba yun? Hatiin mo pa yung bakal mo. Gawin mo 0.3. Bawal, gawin mo na lang 3 pieces. Hindi, tapos ka na. Meron ka na number ng bakal eh. Kunyari, 3 pieces. Tapos ka na. Pero, balikan natin ulit. Kung babalikan natin doon sa taas, nasa step 3 tayo eh. Kasi nga, yung VMNT natin kanina, ito, 250. Ibig sabihin, mas mataas siya. Ito yung na-satisfy natin kanina. Ayan. Paano naman, kapag ito yung na-satisfy natin? Yung VMNT, mas maliit sa MU. Halimbawa, ito, magiging, yung VMNT natin, magiging 190. Diba, less than na yun sa MU. Jadi ito na dapat. Dito na tayo sa step 4. Okay? Yan yung second situation. Pero kapag ito yung kunyari, ang nasatisfy mo itong situation na to, makukuha mo na yung N, yung number ng bakal na kailangan mo, which is nandito yun, sa pinakadulo. Ayan, makukuha mo na. Ito naman yung next situation. Kapag yung VMNT mo, mas maliit kaysa dun sa MU, which is yung maximum moment. Proceed na daw sa step 4. Tapos, transition region ka na daw nun. O sige, ano ba yung step 4 na yan? Pakita natin. Ito yung step 4. Ito na yung pinaka-last. Sabi dyan, solve for C and AS, then N. Una daw isa-solve yung C. Paano isa-solve yung C? Meron formula yan. Yung MU is equal to V times CC, which is yung concrete force, times D minus A over 2. Ngayon, kapag minanipulate nyo yan, nag-derive kayo dyan, mapupunta kayo sa equation na to. Ayan. Sa iba ko na lang ipapakita yan, sa ibang explanation ko ipapakita kung paano nag-derive dyan. Pero, sa equation na yan, ma-solve mo na yung C. Ano ba yung C? Yung C, yan yung distance from extreme compression fiber to neutral axis. Kung nasaan yung centroid. Okay? Yan yung computin mo. Ngayon, paano mo kukumputin yan? Meron ka naman formula, di ba? Substitute mo lang. Lagay muna natin equals, ngayon natin block 0.65. Halimbawa, ito, meron tayong example dito. Halimbawa, yun yung value ng mga natin, ng mga, yan yung value na nakuha natin through computation kanina. Substitute mo lang 0.25 times 600, lagyan ko lang ng bracket dito, multiply by D minus, gawin ko pula yung C, para di nyo malimutan. Yung D nga pala, may value ko na yan, lagyan na rin natin, kunyari, huwag na natin gawin 387.52. Gawin na lang natin 400 yan. 400. Kunyari, 400 minus C. Tapos lagyan ko lang bracket yan. Yung FY ko,
Lagay ko na lang din dito, even yan. Kunyari, 414 MPa. Yan. Lagay ko lang dito 414. All over 1,000. I-input nyo lang yan sa calcu. Tapos Fy, which is F414 ulit. Tapos close, 0.85 times Fc prime. Lagyan ko na lang ng maliit na x times 21 times 0.85. Tapos C. Lagyan ko na ng C. Multiplied by B, which is 300. Tapos bracket ulit, D minus, or 400 minus beta sub 1, 0.85 times C. All over 2. O yan, masolve mo na. Ay, hindi pa pala. Meron ka pang MU. Ito, 200. 200. Yan. 200 ba? Hindi, kasi millimeter to. Kasi ito, naka-meter. Convert mo muna to, itong MU, sa millimeter. Gagawin mo yan, times 10 raised to 6. Yun. Kailangan kasi naka-ano yan. Yung MU mo, dapat naka Newton millimeter. Kasi itong MPa, Newton yan Newton per mm squared. O kailangan pantay sila. Kailangan may times 10 raised to 6 to Ito, dapat may ganyan. O shift solve mo, makukuha mo na yung C dyan Pagkakuha mo ng C, halimbawa nakuha mong C ay kunyari 100, hindi, natin 250 mm. Halimbawa lang makukuha mo na yung A. Diba sabi sa code, yung A is equal to beta sub 1 times C. O, edi meron ka ng A. Compute mo na yan kasi 0.85 times 250. O, di meron kang A, meron ka na. Ayan, meron ka na, check. Tapos, makukompute mo na rin yung Fs. Itong Fs, ang formula niyan, 600 times D minus C over C. Di meron ko na rin Fs. Ayan. Tapos, makukompute mo pa yung phi. Diba? Ano ba yung phi? Yan yung 0.65 plus 0.25. Move ko lang na konti. Tapos multiplied by Fs minus Fy all over 1,000 minus Fy. Napansin nyo ba? Kapag mag-compute ka ng phi, ito yung napapalitan. Ayan. Yung Fs na yan. Minsan, di ba kanina, pag maximum 800. Tapos, yun lang, di ba? Tapos parehas ng ganyan yung formula. Yan yung mga phi. Makukuha mo na ngayon yung phi. Meron ka na rin. Check mo na. Ngayon na next dyan, makukuha mo na yung AS. Ano formula yung AS na gagamitin? Di ba yung AS sabi mo sa, rho BD. May isa pang formula yan. Sa figure din siya ma-derive. Kasi, preview lang ito, CC is equal to T. Tapos yung CC, ang value niyan, 0.85 FC prime AB. Tapos ang value naman ng T, AS FY. I-explain ko din yan sa inyo, yung formula na yan, kung paano naging ganyan. Pero dahil sa equation na yan, makuha mo na yung AS, di ba? Ang mangyayari dyan, AS equal to 0.85 FC prime AB over FY, di ba? Meron ka ng mga value niyan meron kang FC prime, meron kang A, meron kang B, meron kang FY, di may AS ka na. May AS ka na. AS meron ka na. Next mo kukunin, ano yung AS? Area of steel reinforcement. Tension. Sa tension yan pag AS. Tapos ang next mo, yung number of rebars. Yung formula ulit nun, AS is equal to, mali. N is equal to AS over AB. Yung AB, di ba? N is equal to, ano lang yan? Pi over 4 diameter ni bars squared. O, edi may N ka na din. Makompute mo na. So, meron ka na, nakompute mo na yung kapag pang tension, pag transition region. So, yun lang yan. Ito, pag ito, yung nakuha mo, step 3. Kapag ito naman, mas maliit yung VMNT, step 4 ka. Ang unti lang, di ba? Summarize natin yung mga formula na gagamitin nyo. So, kung isa-summarize natin, ang first step mo sa pagde-design, kunin mo yung Romax. Ito. Tapos, kunin mo yung phi. May formula ulit. Tapos, kunin mo yung phi MN max. Yan. Tapos, pag nakuha mo yung phi MN max, yan kasi yung main goal mo sa step 1 kunin yung phi MN max. Pag nakuha mo yan, i-compare mo ngayon. Dapat, yung phi MN max mo, mas mataas kaysa kay MU. Saan mo kukuha yung MU? Dito sa structural analysis. Given yan, o kaya ikaw yung magsasolve. Sa beam lang naman yan Diba? Yung maximum moment. Ayun, yun yung step 1. Kapag mas mataas yung phi MN max mo kaysa kay MU, singly. Kapag naman mas mababa, hindi kaya ng beam. Lakihan mo yung dimension. O kaya naman, magiging doble.
singly pa lang tayo, di ba? Hindi ko pa i-discuss yung doubly. Kaya, i-resize nyo muna. Resize nyo yung beam. Palitan nyo yung dimension. Laliman nyo. Yun yung solution doon. Next step natin, step 2. Sabi dyan, determine if the section is tension controlled or transition region. Paano malalaman yan? Ito, formula lang. VMNT, may formula. Ayan. Tapos, pagkatapos mo yan, gaya dun kanina sa VMN max, ko-compare mo lang ulit sa MU. Ayun, no? Kapag mas malaki, yung nakuha mong VMNT, tension controlled. 0.9 agad yung fee na gagamitin mo. Tapos, ayun, no, proceed ka na sa step 3. Doon ka na mag-i-stop sa step 3. Kapag mas maliit naman, hindi ka magdodoble Kapag mas maliit yung VMNT, ang gagawin mo, diretso ka sa step 4. Kasi transition region yon. Okay? Tapos, kunyari, ano tayo sa step 3, proceed tayo. Kukunin mo ngayon yung rho. Ayun, no, yung rho. Ito yung formula ng rho bago mo makuha yan, may missing na Rn. Ayan. May formula lang din yung Rn. Ito, madali lang makabisado yan. Tapos, compare mo ngayon, dapat yung rho mo nasa gitna ng rho min o kaya rho max. Kapag lumampas dyan, kunyari, bumaba yung rho mo, nandito. Nandito kunyari yung rho mo. Ang gagamitin mong rho, para sa formula na to, ito, kasi gagamitin mo yun sa formula Ang gagamitin mong rho, itong rho min. Kapag naman tumaas ka, yung rho mo nandito sa part na to, is either magdodoble ka, which is hindi ko pa naman gagawin yun, dapat single lang muna. Or, ito na yung gagamitin mong rho, yung rho max. Okay? Tapos pag nakuha mo na yun, kunyari, nakuha mong rho, pag sinwerte-swerte ka, nasa gitna lang, edi substitute mo lang yung dito. Pero wala naman yun kunyari, mas mababa sa rho min, yung nakuha mong rho. Ang gagamitin mong rho dito sa part na to, itong rho min. Ganun lang yun. Tapos pag nakuha mo na yung rho, ay yung AS, yung area of steel reinforcement, makuha mo yan kasi meron ka ng rho, meron kang B, meron kang D. Edi may AS ka na. Ang gagawin mo, kukunin mo kung ilang bakal yung equivalent ng AS na yun, ng steel reinforcement na yun. Paano mo kukuha yun? Nakalagay dyan, N is equal to AS, area ng steel, over area ng bakal. Area ng isang bakal. Ano bang area ng isang bakal? Pi over 4D squared. Tapos, makuha mo yung N, yung number ng bakal. Ngayon, kapag yung nakuha mo, mas mababa sa 2 pieces, dapat 2 pieces ang gawin mo. Ang ilagay mo dito sa nasolve mo, 2 pieces. Kasi yun yung minimum Bawal naman isa Paano itatali yung stirrups doon, di ba? So, yun yung, ng code, yung minimum ng code, dalawa. Kunyari, 2.3 yung nakuha mo, ayan, 2.3 pieces. Round up na dapat yan, nara-round up mo. Okay? Paano naman kapag yung, etong, nandito ka sa transition region, which is yung VMNT mo, mas mababa sa MU. Gaya nito. Ayan. Proceed ka daw sa step 4. Ito yung step 4. Solve for C and AS. Ayan formula lang din yan. Ito yung formula na yun Medyo mahaba yan, pero ang dali lang kabisaduhin pala yan. Kapag nalaman mo yung kung paano siya diniderive. Pero kung formula lang yung kailangan mo, ayan yung formula. Makuha mo yung C. Pag nakuha mo yung C, makuha mo yung A gamit ng formula na to. Tapos pag nakuha mo yan, makukuha mo na rin yung Fs, ito yung formula. Tapos yung Phi, ito yung formula. Ngayon, makukuha mo na ngayon to. Yung AS, probability. Diba? AS, hindi ito yung gagamitin mo. Ito dapat. May formula, may derivation din yan. Ganun lang ulit. Gaya kanina sa step 3, pagkakuha mo ng AS, makukuha mo yung number ng bakal. Diba? Madali lang yan, singly. Next i-discuss ko sa'yo, yung paano naman kapag analysis. Kasi design to Ayan design yan Designing a beam yan. Paano kapag analysis? Paano kapag may beam ka na, may bakal ka na nakalagay? Paano mo malalaman kung gaano kabigat lang yung kaya niyang dalhin? Yun yung analysis. May beam ka na, may mga bakal ka na nakalagay, nakatayo na yung beam mo. Paano mo malalaman gaano kalakas, gaano kabigat lang na load yung kaya niyang dalhin? Yun yung analysis. Yun yung next na ituturo sa'yo.